Okay Siguro, daw. Question and answer? Pwedeng question and answer na para ano. First question, Doc. Sige. Yung tanong ko dito sa mga herbal, how do you know the proper dosaging? At yung pag nag-combine ka, how would you know na walang siyang interaction? Una-una, malaki na ang ating kaalaman sa mga katutubong manggagamot natin. Yung aming pagkaaral sa aming National Program on Medicinal Plants, ang pinagbatayan namin yan, yung kaalaman ng ating mga katutubong manggagamot. Halimbawa, ilang dahon ang kinukuha nila sa Lagundi, ilan yun, gaano katagal nila nilalaga, paano nila ininom, yun ang pinagbabatayan namin. At sa aming pagsusuri, yung ginagawa ng ating katutubong manggagamot, tama, kinakalkula namin sa scientific pamamaraan, na-validate namin scientifically yung kanilang mga practices. Kaya yun ang nagiging basis namin. Hindi naman lahat, depende rin. Kaya sabi ko nga, dapat depende sa individual. Halimbawa, ang binago namin, yung pag-inom ng sambong, dahil sa nakita namin, yung sa sambong na nakakatunaw ng kidney stones o bladder stones, talagang mataas ang dose ang kailangan. Hindi nasasapat yung karaniwang nire-recommenda ng katutubong manggagamot. Na 7 dahon, hindi sapat. Yung talagang maramihan ang kailangan. Ganung mga bagay. Tapos, batay na rin sa eksperyensya ng mga katutubong manggagamot, alam din nila kung ano yung mga hindi dapat pagsamahin. Karaniwan naman, ang dapat din natin malaman kasi yung isang halamang gamot na kabilang sa isang pamilya ng halaman, halimbawa, yung luyang dilaw tsaka luya mismo, magkahawig ang katangian yan. Although pwede mong pagsamahin yan kung gusto mong dagdagan pa ng epekto yung isa pa na meron din ng mga advantage. Halimbawa, yung anti-rheumatic property ng luyang dilaw, pwede mong dagdagan ng antibacterial property ng luyang ordinaryo dahil mas malakas yung antibacterial property ng luyang ordinaryo. Bihira naman yung mga halamang gamot na magkakontra. Ang iisipin lang natin, halimbawa kung gagamit ka na activated charcoal, ang karaniwan yan, pati yung mga nakabubuting mga elemento ng ibang halamang gamot, pwede niyang masipsip sa kanyang sarili pag ininom yung oral ingestion yan. Kaya maaaring kailangan dagdagan mo yung dosis ng iba pang ibinibigay mo. Halimbawa, nagbigay ka ng activated charcoal, tapos gusto mong bibigyan din ng turmeric. Mas hanggang pare, huwag mong pagsabayin, o kaya pagka hindi maiwasan ng pagsabayin, dadagdagan mo yung turmeric na binibigay mo. Tapos meron din naman yung mga scientificong pag-aaral na tinignan yung mga kombinasyon. Halimbawa, mas mapapalakas mo ang epekto ng luyang dilaw kung sasabayan mo ng paminta. Konting paminta lang. Dahil hindi madaling makapasok sa katawan yung luyang dilaw. Pero pag sinabayan mo ng paminta, hindi durog na paminta, konti lang. Mabilis na pagkatakbo. Siguro isang kurot lang ng paminta sa isang inom ng 5 gramo ng sariwang turmeric, nakakapagpalakas na ng epekto ng turmeric. So may mga ganon. Yung mga magkakontra naman, may mga gamot na halimbawa magbibigay ka ng saluyot na gusto mo mapabuti yung kanyang dumi. Huwag ka magbibigay na makakapigil ng pagdumi, kaya ng tiyang gubat, makakapigil ng pagdumi. Ganun. Actually, obvious din yung mga iba na hindi mo dapat pagsamahin. Tapos kung yung iba naman na pwede mong, halimbawa, masyadong anxiety, masyadong nervyoso yung pasyente, bibigyan mo ng halamang gamot na nakapagpapakalma, huwag mo siya bibigyan ng kape. Yung mga tipong gano'n. Lalo nervyosin. Yung mga tipong gano'n, kaya, halimbawa, yung mga nakapagpapakalma ng mga halamang gamot, yung cinnamon, yung lavender, yung kamya, yung bulaklak na kamya, karamihan sa mga bulaklak na nakapagpapakalma yan. Yung mababangong mga bulaklak nakakapagpakalma yan. Pati yung ating mga aromatic plants na tinatawag na sinasama sa pagkain. Halimbawa, yung basil leaves, yung laurel. Curry leaves. Curry, mas pa yan, mas pwede rin yung kasi meron ding yan. Although hindi ko masyadong ginagamit yan kung pampakalma gusto kong gamitin. Mas ginagamit ko yan para sa mga may infection sa bituka halimbawa, at saka maganda rin siyang makapagpalakas ng immune system. At meron din siyang potential anti-cancer property, yung curry leaf. Kaya okay din siya. Pwede rin yan sa diabetes, nakakatulong anti-diabetic din yan. Kaya
yung mga ganyang kombinasyon, madalas ang ginagawa ko, nagre-refer din ako sa mga katutubong kaalaman. Kasi halimbawa sa paggamit nila sa India, anong gamit nila doon sa Chinese medicine, karaniwan kong binibigyan ng kahalagahan dahil malawak na ang kanilang karanasan. Yung traditional medicine sa India at saka sa China. Yan ang madalas kong gamitin na batayan. Meron akong mga references ko dyan. Doc, doon naman sa part ng detoxification, ng chelation, ano naman masasabi ninyo, Doc? May dadagdag? Ano yan? Karaniwan yan, nire-reserva sa mga medyo serious cases na. Yung medyo hirap na yung natural na pamamaraan. Kaya baka kailangan ng mas agresibong mga intervention. Kasi yung mga chelators na ginagamit, maaari ding makasama yan kung hindi tama ang paggamit. At marami yan kailangan na injectable. Pagka siyempre, pag injectable na, mas delikado ng gamitin niya. Kaya kailangan talaga expert na gumagawa yan. Diba, yung mga ADTA na ginagamit na chelators, nagtatanggal din ng calcium sa katawan mo yan. Kaya kung masobrahan mo yan, pwede ka rin madisgrasya wala ng calcium sa ang puso natin kailan talaga ng sapat na supply ng calcium din mga muscles natin, kaya kung nasobrahan ka ng pagtanggal ng calcium maaaring makadisgrasya din sa iyan, kaya hindi basta-basta din yung gumagawa ng chelation. Kaya ako kung medyo serious na yung kailangan na ng talagang mas injectable na chelation na, dahil kulang naman ako sa karanasan dyan, i-refer ko na sa mas eksperto katulad. Ito na, Doc, na dito. Ang chelation ni Doc, parating may naka-reserve na saging. Saging. May kasama saging talaga. Sa kalagitnaan, kakain ka ng saging. So, may kabisado ni Doc. Yung chelation niya, talaga may saging. Mataas ang potassium ng saging. Siguro yung potassium ang gusto niya doon sa saging. Tsaka ang saging din, ang gagamit ko naman sa yung pinulbos na hilaw na saging, mainam na anti-ulcer yan at maaaring din na detoxicant yan, makakatulong na detoxifier din yan. Yung hilaw na saging, alam mo, pagka nagkaroon ng gastritis, yung isa kasi pag binigyan mo ng luya o iba pang mga herbal, yung pasyente nagkakaroon ng gastritis, parang sinisikmura. Binigyan ko ng banana flour, yung pinulbos na yung hilaw na saging, nare-relieve yung gastritis nila. Pwede mo na ituloy yung binibigay mo. Alam mo, paminta, nakaka-irritate din kasi ng stomach yan. So para kailangan mo yung paminta madalas kailangan paminta para sa turmeric. So para maibsan yon, binibigyan ko ng saging ng banana powder. Yung turmeric ang pag-inom after meal, hindi before, kasi upset ng stomach. 1 hour after meal. Well, actually, hindi naman strict. Pagka herbal kasi hindi strict to kung pwede mo isabay sa pagkain. Kasi ano rin niya, parang kahalo din niya sa pagkain. Pwede mo ring inumin at your convenience. Basta lang masunod mo yung regular interval sa buong maghapon. Although kulang pa sa pag-aaral talaga kung ano yung pinakamainam na panahon para mo ibigay. Pero in general, hindi maselan yung mga herbal sa kung kailan mo iinumin. Pwede, as long as wala kang, kung may gastritis ka, siyempre, isasabay mo yan mas mainam pagkatapos kumain kung magkakaroon ka ng gastritis. Pero kung hindi naman, pwede anytime mong inumin. Doc, doon naman tayo babalik sa ivermectin naman sa role dito sa detoxification. Tulad nga ng experience namin, para may share lang namin din, Doc, na marami na kaming findings kasi na ang ivermectin ay nagbibigay lunas sa mga different type of illnesses na hindi namin in-expect na meron siyang contribution. So, para sa amin, Doc, ito yung sa aking idea dyan. Since alam naman natin isang function ng ivermectin is to enhance yung immune system mo. So, sa amin, ang ginagawa namin talagang sa ngayon, we are really recommending yung kahit mag-regular ng ivermectin intake. Anong masasabi niyo, Doc? Oo nga, marami na ngayon na scientificong pag-aaral talagang sumusuporta sa iba't ibang medicinal properties ng ivermectin, including anti-cancer, bagamat kulang pa sa clinical trials. Pero ako'y, namamangha din ako sa katangian ng ivermectin. Kaya ginagamit ko madalas din na ivermectin. Meron akong ilang pasyente ngayon na ginagamit ako na ivermectin para sa cancer.
sa colon cancer. Ginagamit ko din yan maski sa may breast cancer. Lalo na nakakainganyo yung halimbawa ng yung napagaling ni Dr. Landrito sa may breast cancer, di ba? Siguro narinig niyo yun. Opo. Maski na-advance na yung cancer, napagaling ni Dr. Landrito. Kaya sinasama ko yan sa kasabayan ng turmeric. Madalas yung pinagsasabayan. At ganun din naman, at totoo yung sinabi mo na malinaw na ebidensya ngayon na ang ivermectin talagang nakakapagpalakas ng ating ng immune system. At yan ang isang major mechanism kung bakit effective siya sa iba't ibang klase ng sakit. No? Yes. Pati sa cancer. Kasi nga, ang immune system natin ay talagang pangkalahatang depensa natin yan sa iba't ibang klase ng sakit eh. Halos lahat ng sakit eh. Kailangan natin talaga yung malakas na immune system. Kaya kapag meron kang ininom o gamot na ginamit na nakapagpapalakas na immune system, talagang multipurpose yan. Marami siyang maaaring gamutin. Kaya yan ang dahilan. Kaya nagiging parang pangkaraniwan na ginagamit itong mga gamot na ito, katulad ng ivermectin, turmeric at iba pa na halamang gamot sa iba't ibang klaseng sakit. Nung estudyante ako sa medisina, palaging inaalipusta yung mga ganyan na bakit daw ginagawang cure-all yung mga herbal medicine. Kasi hindi naintindihan ng mga Western trained doctor yung multifunctionality ng mga herbal medicine. Marami talaga siyang sangkap at katangian na nakakapagpagaling ng iba't ibang klaseng sakit. At kaugnay dyan, kasi kung mapapansin ninyo, kung galing sa kanluran yung mga halamang gamot, extract ang ginagamit nila. Halimbawa, isa lang. Turmeric, isang sangkap lang ginagamit nila, yun lang curcumin. O kaya, iba pang mga halamang gamot, kukuha lang sila na isang particular na chemical dyan at yun ang gagamitin nila. Kaya nga kasi nga ang konsepto nila tinatawag na reductionist. Naghahanap sila palagi ng isang sangkap lang. At meron silang vested interest doon kasi pagka yung halamang gamot mismo na raw halamang, hindi nila may papatent yung halaman eh. Yeah, naturally. Pero pag naka-extract sila ng sangkap doon na pwede rin naman magkaroon ng medicinal property, may papatent nila, kikita sila ng gusto doon. Kaya ganun ang kanilang approach, yung reductionist approach. Bagamat may pagkakataon na maaaring makatulong yun dahil may mga pagkakataon kasi na kailangan mo ng precise dosification at kailangan concentrated yung active ingredient. Yes. Ano ba sa ilang klase ng sakit ng puso, ano ba yung mga irregular ng puso, minsan kailangan mo talaga ng extract na concentrated. High dose. So mayroon din namang value yung ganong klaseng approach. Hindi naman lahat hindi tama, pero hindi rin naman tama na palagi kang umaasa sa isang single ingredient lang. Kaya nga sa pangkalatan, kung general practice ng medicine na holistic ng approach, ini-encourage ko yung buo na halaman hangga't maaari sa riwa. Kaya lang, hindi naman practical palagi na sariwa dahil mahirap din naman palagi meron kang sariwang at saka storage. Yung storage. Hindi mo naman mapagtagal na 1 linggo yan eh. Mabuti kung meron pang 3 araw, kailangan humarap pa ulit na sariwa. Kaya pwede na rin naman yung dried. Kaya yung iba, kinakapsulize na o kaya pinapowder. Yung aking experience naman, kunyari, yung halaman, bakit hindi yung buong halaman? Kasi po, ang experience ko dyan sa plant, pagka kung merong isang ingredient yan, say for example, yung turmeric, yung curcumin, pero ang hindi nila naintindihan ng mga itong pharmaceutical company, is that merong kasamang sangkap yung buong halaman na yon na kung saan ang delivery system niya is safer and much effective. You cannot just separate a certain compound and expect that this will do all the things that he's been doing. I don't think so. Kasi ang experience ko talaga, Doc, yung for example, sa Organica ko, yung na-develop ko yung aking Rhizoen. What the Stanfield ko did, kasi effective yung aking product, ay kinuha nila sa laboratory kung ano yung mga sangkap na laman ng aking produkto. And then what they did is they concoct chemical compound, kunyari, meron siyang nitrogen, say potassium nitrogen, for example, source. So kumuha silang KNO3 na nitrogen, certain amount, and this amount of this kind of chemical. Tapos binigay nila. Sabi ko, hindi, you cannot do that. So what happened? Nasunog yung halaman.
Kasi ang delivery system is one thing that you have to understand. Kaya I believe hindi ganun ka effective yung basta mo na lang kukunin yung extract na identified mo na nagkukos ng necessarily ng effect. But there is still something in that na nagko-contribute for its effectivity. What do you think, Doc? Totoo yan. Sa pagkalahatan, totoo yan. Although sabi ko nga, there are certain instances na maaaring kailangan mong gawin yung pag-concentrate ng specific ingredient. Yeah. Pero exceptional yung mga circumstances na yan. Sa pangkalahatan, katulad ng sabi ko, ang karaniwang kong ginagamit, yung kabuoang halaman. Pero pag sinabi mong buong halaman, hindi naman ibig sabihin yung pati ugat, tangkay, dahon, sasama lahat. May mga halaman na dahon, yung dahon lang. May mga halaman na bunga, may mga halaman na yung raison, kagaya ugat lang. Turmeric, kasi may mga particularities din yung sangkap sa iba't ibang bahagi ng halaman. Kaya ganoon. Pero hanggat maaari, yung sariwa, hanggat maaari yung sariwang halaman ang gagamitin. Kasi yun talaga yun ang tinakda ng ating kalikasan na talaga namang ang kalikasan natin. Okay, sige. Maraming salamat, Dr. Romeo Quijano, sa inyo pong pag-isa amin. Sana maulit pa po ito at marami po kami natutunan sa inyo at pati ng ating tagapanood sa Asol TV, pati na sa Radyo Kalusugan at sa Facebook at saka sa iba't ibang digital platform, Doc. Live po tayo. At partner, maraming salamat. At sa susunod ulit, Doc. Sige, maraming salamat din. Maraming programang Kalikasan. Maraming salamat. Kalusugan.